Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mechang Ame from Japan, Gemini Kabayan. This reading is for you. Maraming salamat mula sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba na puso yung mga comments dahil halos lahat kayo is resonance. Keep comment na makabayan ng inyong energy is na iwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko. Mukha ko lang yung energy nyo, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo po na energy nyo lang talaga ang makuha natin, nasa baba po ng video nito, how to contact me. This is a general reading, Kabayan, Gemini. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring dito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Tingnan natin ano ang mga posibleng maganap sa iyo this June 2024. Maaring ito is related sa work, love, job, friends, family member, co-workers o sa business mo. Use your own intuition, lawakan ng isipan. Tandaan nyo, hindi nyo po ito personal reading. Lawakan po natin masyado isipan natin ha, mga kabayan ha. Kung ano man ang lumabas dito, babasahin ko lang po. Okay? Kung ano lang po yung maririnig at makikita ko, sasabihin ko lang po. Okay? I'm only the guidance, nasa inyo pa rin ang lahat. Okay? Hindi nyo to energy. Marami kayong energy sa mundong ito. Okay, so nakita ko dito, may mga gagawin kang situation o ano mang gagawin mo na kailangan mong mag-focus. Sinasabi rin ni Baraha dito na kailangan mong mag-umpisang ng panibago sa buhay mo. Maaring decisions in life, rules in life, maaring gano'n. Halimbawa, kailangan mo daw mag-ipon ng pera. Okay? Kailangan daw ng pag-iipon ng pera, kailangan mag-focus and you need to take it action to make it real lahat ng goals mo sa buhay. May mga mag-uumpisa o may mga naiisip ka na gusto mong simulan sa buhay mo. Maaring ay new project, maaring bagong trabaho, maaring gusto mong mag-try ng panibagong challenge sa buhay mo. No, na kailangan mo magbigay ng effort. Yan, nakikita ko dito. Or maaari din naman na kailangan na sinasabi dito, this is a personal power mo, no? Na kailangan mo siyang i-pursue. Okay? Hindi po ako perfect sa English, kaya wag nyo kung kaya nga Tagalog to no? Yan na. Yung mga perfectionist dyan ha, okay lang. Kayo na ang matalino. Okay. Galit si ate, no? Hindi, may nabasa lang ako dyan sa comments na ganun. May mga matalino sila, pero yung ano ba to? Yung ano nila, yung message nila or yung comments nila, mali-mali naman ang spelling when it comes sa diba? So, when it comes to pag-i-English nila. Parang pinapahiyarin nila yung sarili nila. No, wag na bumanat, no? Kung ano naman, nagmamarunong-marunongan. Magpalit tayo ng position. Sa init na inis no? Lagi nyo kung, si universe na bahala sa inyo. Huwag nyo hayaan na makapagsalita ako ng hindi maganda sa inyo. Naku, mangyayari at mangyayari. May sa demonyo pa naman yung bibig ko, no? Sorry guys, pero naiinis lang ako sa mga tao na makikitid ang utak, okay? So nakita ko dito na may mga sitwasyon or may kailangan ka daw gawin. Yung mga naiisip mo, you need na gawin mo yon. Kasi magkakaroon daw yun ng victory and success or magsasucess ka. Maaring halimbawa, gusto mo magtrabaho or gusto mo mag-try ng another challenge sa buhay mo. Ganyan. Maaring may mga maaring itong sitwasyon na to, o businessman yan itong sitwasyon na to, maaring pinag-aaralan mong maigi. No? Halimbawa, love life ito. No? Halimbawa, may nakilala ka na bagong tao sa buhay mo. Na sa internet o kaya bagong tao na nagiging masaya ka. Maaring ganun, no? Na pinag-aaralan mo siyang maigi. Kailangan mo daw pag-aralang maigi. Ang sinasabi dito, no? Yung iba dito, siguro gusto niyo mag-ipon ng pera kasi gusto niyo bumili ng vehicles or sasakyan or kung ano, or negosyo man niya, something ganon. Sa nakikita ko dito. Ang sinasabi dito, alam mo, try to meet daw yung
mga bagong tao sa buhay mo o mga kaibigan mo kasi para magkakaroon ka daw ng more idea dito sa sitwasyon para daw makamit mo yung iyong mga inaasam sa buhay. Yan ang sinasabi dito. May mga sitwasyon ka din na kaya mong balansehin or binabalanse mo, no? Sa nakita ko dito. Halimbawa, when it comes sa relationship, kahit na alam mo na parang handun lang kayo sa enjoyment or handun lang yung parang friend lang kayo na parang hindi mangyayari yung gusto nyong mangyari sa isa't isa, pinatry mo pa rin balansehin iyon, yung sitwasyon na yun. Tapos, halimbawa sa trabaho, no? Halimbawa, yung trabaho mo, oo, you're not complete. Hindi ganun ka-kompleto when it comes sa trabaho mo. Oo, kontento ka, masaya ka, nakukuha mo naman yung gusto mo. Pero, deep inside, may inaasam ka pa rin o may naiisip ka pa rin na to grow. Nakikita ko ganun. Parang yung sitwasyon mo ngayon, binabalanse mo lang din. Binabalanse mo pa rin. Page of Pentacles po siya. Ay? Bakit? Tamo Ace of pareho. Just angels mo. Okay. Siguro, kailangan mo maging totoo sa sarili mo, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mong maging totoo sa sarili mo na may kulang. Na hindi ganun kakumpleto yung kung nasaan ka man sa ngayon. You need to be honest to yourself. No? Ang nakikita ko rin dito, sinasabi rin ni Baraha na ayaw mong bumitiw sa isang sitwasyon na ano ba to? Na alam mong hindi kumpleto. Ganun. Na alam mong may kulang. Na alam mong walang fulfillment, walang happiness, walang saya, or walang kahihinatnan. Kasi nakita ko dito, pabalik ka, no? Hindi ka pa move on forward. Hindi ka nag-give effort dito. Sinasabi dito, kasi ayaw mo siya bitiwan Ayaw mo bitiwan itong sitwasyon. Sinasabi dito na kailangan mo magpakatotoo sa sarili mo, hinit ng bagong direksyon sa buhay. No, sa nakita ko ito, this is a time to awake. This is a time na magkaroon ka ng awareness din sa sarili mo, sa paligid mo. This is a time to make a decision. You need to let go the past. O you need to, halimbawa, kailangan mong mag-life-changing sa mga decisions in life. Kailangan mong mag-transform daw para maging maganda ang ikot ng wheel of fortune mo. Isipin mo rin yung sarili mo. Huwag mong isipin ang iba. Pahalagahan mo yung sarili mo. Okay? Ace of Swords. Okay. Pwede ko bang malaman? Pwede daw ikaw mag-start ng from a 0. 4. 3 o 4 special. Meron ka namang naiisip na gusto mo ng pagbabago. Yan, nakikita ko sa'yo. And then, kaso nagkakaroon ka ng self-doubt, no? Nagkakaroon ka ng self-doubt, tapos meron daw mga nangyari o may mga mangyayari, ako nakikita, na may mga napili ka o may mga naisip ka o may mga nasabi ka, no? Maaring ganun. O may mga nalaman ka na na-disappoint ka
sa outcome nito, sa mga choices ang nakikita ko dito. Sinasabi rin na maaari magkakaroon ng mga pagka-failure. Parang may natalo o may nag-fail sa'yo. Nagkakaroon ng blockage sa'yo eh. Nagkakaroon ng blockage na kahit na alam mo naman na ang katotohanan. Nahuhold ka ng nakaraan. O kaya naman, yung iba dito nawawalan kayo ng plano. Kasi nawawalan kayo ng confidence. Maaari magkakaroon ng mga frustration sa nakikita ko dito, no? Sa mga mangyayari o mapag-uusapan o revelation sa nakita ko dito. Nakikita ko dito, halimbawa, when it comes to a trabaho, halimbawa sa trabaho, handun sa focus ka dito. Sa trabaho man to o sa relationship o saan man tong sitwasyon na to, focus ka dun. Handun yung focus ka, ginagawa mo yung lahat, no? O kaya may idea ka na talaga na gusto mong gawin, to move on, para ma-achieve mo lahat ng goals mo, pero nagkakaroon dito ng, ano ba dito? Pabalik eh. Nagkakaroon ng restriction, frustration dito sa sitwasyon na to. Parang hindi ka makaalis. Parang sinasabi dito na ano to, pinipilit mo yung sarili mo sa sitwasyon na to? Parang ganun nakikita ko. Pinipilit mo daw yung sitwasyon mo dito, pinipilit mo yung sarili mo sa sitwasyon na ito kahit na alam mo na walang growth. Or hindi ganun siya magiging success. Maaring ganun sa iba, no? Kasi nakikita ko sa inyo, busy naman kayo. Kayo busy kayo. Pero, hindi ko alam pero wala akong nakikitang pag-growth sa sarili. Kasi the more na marami kang experience in life, the more napapalapit ka sa success mo. Yun ang nakikita ko kasi. Parang hindi ka nagtitake ng challenge dito sa sitwasyon mo, no? Sa nakita ko dito. Mag-ingat din tayo. Kailangan natin alagaan yung sarili natin. Hindi ko alam kung sino to. Maaring malapit sa puso mo. May, rehabilitation ako nakikita. No? Baka may ma-hospital o magpaparehabili ako nakikita. No, ingat din. Siguro kung nasaan ka man sa ngayon, nakikita, maaring niisip mo, nakaka-survive naman ako, nakaka-recover naman ako, okay lang yun. I'm only the guidance, Sinasabi ko lang po kung ano yung nakikita ko at nadidinig ko. May mga panloloko dito, no? Makakaramdam ka daw ng pag-iisip, pag-aalala, hindi mapagkakatulog. Maaring iba, maalala nyo yung mga tao na nanloko sa inyo, o yung tao na nagsinungaling sa inyo, o yung mga sitwasyon na naloko kayo, o nadaya kayo. O, halimbawa, nanakawan kayo. Maaring gano'n, no? Sa nakita ko dito. Nakikita ko dito sa'yo, pinag-iisipan mo naman talaga yung pagbabago. Pinag-iisipan mo yung pagbabago, pero hindi ko alam nagkakaroon ng multitasking dito. Back and forth yung nararamdaman mo eh. Ini-evaluate mo pa siguro yung situation. Kaya medyo siguro niisip mo siya every night o hindi ka pa mapakali, no? Kung ano yung dapat mong gawin. But dito nagkakaroon ng anxiety, depression, something gano'n, no? O nagkakaroon ng insomnia, no? Dito. Tingnan ko. May ano dito, no? Ng babae, lalaki. May mga pinag-iisipan kayong solusyon sa buhay. Pero, pinag-iisipan nyo kasi ng pagbabago eh. Pinag-iisipan nyo na, ano ba to? Na, may i-withdraw kayo something. Ganyan. Nakikita ko yung, iba dito nagiging patient. Siguro iba dito gusto mag-retire.
pero naguguluhan. O magretiro, ganyan, mag-try na another challenge, pero nalilito sila. May nakikita rin ako dito na yung karelasyon niya sa internet niya lang meet, no. Iba dito sa internet niya lang nakilala yung niya. Meron ako nakikita dito na sumusugal ka raw. Na pinipilit mong parang sumusugal ka sa sitwasyon na hindi ko nakakita yung ending niya is happiness. Parang you chase dito sa sitwasyon na to, pero hindi ko nakikita yung full of happiness or happiness, enlightened. Hindi ko nakikita. Kasi dark ang nakikita ko dito eh. Ayun ko nga. Mahilig kayo magmuni-muni, ano? Okay. Fine. Okay, kung nasan man ka ngayon, nakikita ko na kontento ka. Minsan, naguguluhan ka, pero you try your best na maging kontento sa sitwasyon na meron ka ngayon. Maaring trabaho, relationship, business, kung ano man yan. No? Kumbaga, hando naman na nakakaahon ka, nagkakaroon ng mga, hando naman yung success, kahit papaano. Okay lang yun. Yung mga okay. Anong yun? Sinasabi dito na kailangan mo daw magdesisyon sa buhay. If you want to move on, kailangan mo lakasan ang loob mo. Kailangan tatagan mo yung loob mo. Kailangan mag-give effort ka dito sa sitwasyon na to. Kailangan mo ng positive destination. And syempre, continue sa direction to find your true goals. No, sa nakita ko dito. Dumatating kasi sa part, minsan, handun yung inside drain or lungkot ka, pero outside, ang saya mo. No, dumadating ka sa part na gano'n. Maaring may tao din na ko-connect dito sa'yo na may pag-uusapan daw kayo. Maaring boyfriend mo, girlfriend mo, o kaya ano yun? Hindi siya boss eh. Parang siguro yung mababa sa boss sa trabaho, ganun. O kasama sa trabaho to. Meron din daw na makikipag-usap sa'yo na bagong tao o nakaka-text mo siya. Either text or nakakausap mo siya, ganun. Baka may makausap kang ganun. O may makilala ka. Anak, hawing-hawi lahat. Anak, ano ba yung hawing-hawi naman na anak? Ganun ang nakita ko. Vanesang, Page of Swords. Kailangan mong maging matapang. Kailangan mong maging matalino, ha? Matalino naman kayo. Sa nakita ko. Siguro lang, minsan hindi kayo talaga totally makapag-desisyon sa buhay, no? Nakikita ko dito, magkakaroon daw kayo ng pag-aalala na related ang money or trabaho. Magkakaroon ng depression, magkakaroon ng mga negativity or as in, problema, ganyan. Na kailangan, maaring
Tingnan ko. Iba dito, magkakaproblema kayo eh. Wala. Okay. May mga pag-uusapan kayo related ang money, trabaho, business. May mga mangyayari na sitwasyon. There's a bad luck. Ako nakikita sa'yo. Sa iba, bad luck. There's a bad luck. Ako nakikita o may malalaman ka katotohanan na magbibigay sa'yo ng depression. May tao rin dito na parang sa iba sa inyo, hindi kayo nagiging totoo sa sarili nyo eh, no? Yan, hindi kayo nagiging totoo sa sarili nyo. Yung iba dito, there's a disloyalty. Ako nakikita. Maaaring may tao na hindi totoo sa'yo. No? Sa nakita ko dito. Maaaring sa trabaho. Maaaring karelasyon mo. Maaaring nanay mo. O maaaring tinutulungan mo. Ganyan. Nakikita ko rin dito na magkakaroon ng delay sa'yo, no? Sa mga thinking na mga gusto mong gawin. Mga ideas na gusto mong gawin. Basta magkakaroon mga delay sa'yo. Magkakaroon ng mga parang nilalabanan mo yung pagbabago. Halimbawa ha, may idea ka. Ay, gusto ko palang mag-iba ng trabaho. Ay, gusto ko mag-business. Gusto ko ng ganito. Gusto ko ng ganyan. Dapat ganito. Parang sarili mo na rin ang nagpipigil parang sarili mo na rin ang nagpipigil nun. Nilalabanan mo yung pagbabago na dati pang magbago. Ganyan. May mga ganun. Ako nakikita sa inyo. Sa iba ganun. Hindi siguro kayo lahat. Parang hindi mo welcome yung changes or pagbabago sa buhay mo. Nagkakaroon siguro ng mga sagabal o maaring urong-sulong o pag-urong. No? Yan. May pag-uulit-ulit na mangyayari sa buhay mo. Na hindi mo aasahan. Nag-aaral ba kayo o may pinag-aaralan kayo? Parang nakita ko may iba dito. Maaring hindi ko alam kung nag-aaral o may pinag-aaralan o may dine-develop na skills. O mahilig lang talaga kayo mag-research o mahilig lang kayo talaga sa social media, maaring ganun. Baka mahilig kayo makipagkaibigan na sa social media, text, baka maaring ganun. Kaya marami kayong nakikilalang ka-textmate o bagong tao sa buhay. Three of Cups. Baka maaring may mga tao na nakikilala mo, biglaan, mga ganun. Okay. May third party, sa nakita ko dito, no? Kahit na alam mo na, maaring alam mo o hindi mo alam mo na siguro na may iba, hindi lang ikaw, pero tinatanggap mo. Kasi bakit? Natatakot ka sa magiging choices mo. Hindi ka makapag-desisyon. Hindi mo alam kung magko-crossroad ka o hindi. Iba dito, may mga kinat na kayo sa buhay nyo. No? Sa nakita ko dito. Oo, nagiging matagal ka na rin naging tanga. No? May mga sitwasyon na ang tagal-tagal mo nang nagiging tanga. May tao akong tanga. Sorry ha for the words ha. Naayos ko kasi upo ko eh. May nakita akong tao na tanga. No? Dito. Hindi ko alam kung ikaw yon o kaibigan mo o malapit sa puso mo. Yan. Nagkakaroon ng third party dito. Parang siguro iba sa inyo alam niyo naman eh. Kasi parang alam mo, parang ang tagal na itong sitwasyon na to ah. Pero may tao na nakikita ko na there's avoiding. Siguro ina-avoid niyo yung pag-aaway, ina-avoid niyo yung someone is avoiding o umiiwas sa mga mangyayari. No? Hindi ko alam kung may tao kasi ako matigas ang ulo, matigas ang
may kahigpitan or malupit, matigas ang puso. Or naghahari-harian, paghahari-harian. Maybe your boss, maybe yung karelasyon mo, tatay mo, ganyan. Karelasyon mo, kaibigan mo. Ganyan nakita ko, parang naghahari-harian siya. May paghihiwalay ba? O may maghihiwalay? Hindi ko alam kung may paglalayo o paghihiwalay. Tingnan ko nga. Pero hindi ka makapili eh. Okay. Lakasan mo yung loob mo. Kung gusto mong humiwalay o umano, lakasan mo yung loob mo. Ay, my goodness. Mayroon talagang disloyalty dito, no? Nagkakaroon ng paniling lang dito sa sitwasyon. O mismo siguro ikaw, nililing lang mo yung sarili mo. No? Maaring ganun. Sa iba. Baka halimbawa, meron naman kayo mga choices sa buhay, pero hindi nyo magawa-gawa, hindi kayo makapag-desisyon, kaya parang nililing lang nyo na rin yung sarili nyo. Pinapakita nyo dito na matapang kayo, matatag kayo, pero hindi eh. Nakita ko na, siguro hindi kayo lahat, pero there's is failure, pagkatalo, no? May mga tao ako nakikita dito na di pretending to be supported sa'yo, pero hindi. Panliling lang yon. Halimbawa, sa karelasyon, o sa kaibigan, o sa paligid mo, sa kasama sa trabaho, akala mo, full of support sila sa'yo, kasi hindi pakikisama, pero hindi. Panliling lang yon. Meron dito tao na nakikita ko na ano ba tawag sa Tagalog doon? Ano ba to? Uhaw sa katatag, ano tawag doon? Fame, ganyan. Sa kasikatan, uhaw sa kasikatan, uhaw sa suporta, uhaw sa basta uhaw siya doon sa fame, ganyan. Iba dito nagkakaroon ng lack of confidence, ganyan, lack of achievement, ang nakikita ko yung sa iba, no? Tingnan natin ang cups. Oh God. Okay. Kung may karelasyon kayo, sa tingin ko, hindi siya ang forever mo. No? Magkakaroon daw ng mga bad news. Magkakaroon ng lungkot. Magkakaroon ng you feel drain or negativity sa nakikita ko dito, no? Magkakaroon ng mga bad decision in life. Ako nakita. Or may mga decision in life ka na mali. Maaring ganun. Kasi nakita ko dito, halimbawa, may boyfriend ka, girlfriend ka, asawa, ganyan. Malungkot. Basta may lungkot ako nakikita sa inyo. May mga bad decision, may mga returning to a reality. No? Parang yung iba dito na overwhelm sa mga choices, mga ganun. Halimbawa, ang daming sino-choice na trabaho. Diba? Tapos, napili mo. Hindi pala yun. Ganun din sa relasyon. May napili, ang dami mong choices. Maari may mga pinagpilian ka o may nakilala ka. Pero yung napunta sa'yo, hindi pala yung sitwasyon na yun o tao na yun nabubuo sa'yo. No? Oo, masaya ka, kontento ka. Pero hindi siya yung tao na bubuo sa buong kasiyahan mo. Kasi yung Nine of Cups ka. No? Magkakaroon daw ng mga discontent
o hindi ka magiging kontento. Ganyan, makakaramdam ka na hindi pagiging kontento, yun nga, sabi ko sa'yo, isolated, mapuprostrate ka raw. No? Sa nakita ko dito. Yun lang po. Hindi ko alam kung may tao dito na wala nang pagmamahal sa'yo. Maybe ikaw o ibang tao. May nakita kong ganun. Wala yung love. Maaring they support you, pero hindi totally ganun yung love. Hindi ka buo. Kumbaga, hindi siya yung tao na magbibigay at yun nga, ulitin ko ulit, hindi siya yung tao or hindi yun yung sitwasyon, trabaho, tao, ano man yan, ang magbibigay sa'yo ng complete happiness. Okay? And success. Pero, yun lang po yung nakita ko, ha? Sinasabi ko lang. Nakakaramdam ka daw ng pagod o pagod ka na sa meron ka sa ngayon sitwasyon. No. Paano pwede ko malaman? Iisip mo rin ang gusto mong pagbabago. Siguro iba dito nakikita ko dito na maaring magbabago kayo ng trabaho, ng karelasyon, ng business, ganyan. Kasi nakita ko may magsisimula o need mong magsimula. No, sa nakita ko dito. Kasi pagod ka na. Kailangan mo ma-overcome yung mga obstacle mo para maging masayang muli. You need to trust your intuition dito sa sitwasyon na to. It's up to you to make it happen. Kung gusto mong i-release yung mga obstacle o yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, kailangan mo ng changes. Nasa sa yung mga kamay if you want to move forward o kailangan mo i-accept yung mga lesson. Kailangan mo i-leave behind or you need to let go whatever holding you back sa nakaraan to make a new beginning or fresh start. Halimbawa sa trabaho, ganyan. Nasa sayo yun. Kung gusto mo ng pagbabago. Always think positive, sa nakita ko to. Be creative, sa nakita ko rin. And this is a breakthrough para gawin mo kung gusto mo. Iba dito maaaring gawin, iba dito hindi. Okay, ang nakita ko. Siguro, kahit magod sila, or alam nilang walang patutunguhan, you try to make it balance yung sitwasyon na meron ka ngayon. Ganun na nakita ko sa iba. No? Baka may travel kayo, no? Yun na nakita ko sa iba. Arigatou namasay, God bless.